Yes, ma'am. So far po, ang may mga active na cases po tayo ngayon sa Region 1 ng African Swine Fever. Meron po tayo dito sa La Union lately, and then ang pinaka-latest po natin ngayon is dito po sa region ng Pangasinan, which is sa may city ng Alaminos po. So dyan po nagkakaroon po tayo ng ongoing na cases at may mga protocols tayong in-implement at malamang nagkakaling po sila sa area ngayon o nagbabaon ng mga baboy. Dito po sa Pangasinan, ang active cases nga po natin, ma'am, is sa Alaminos City. Meron tayong 8 na farmers na nag-surrender na ng baboy nila sa itong barangay. Opo, ma'am. So meron tayong mga 7 barangay na nagkaroon ng case ng ASF at meron tayong naikal na baboy, na surrendered na baboy na number of mga 21 heads po, kung yun po yung talagang malinaw na data po natin sa reported ng City of Alaminos. So far, ma'am, ito lang po yung active case natin ngayon sa Region 1 We have Pangasinan lang. The rest of the province, which is Ilocos Norte, Ilocos Sur, and La Union, wala po tayong cases ngayon ng ASF po. So ito po yung binabantayan muna natin ngayon dito sa Region 1 dito sa Pangasinan, which is the Alaminos City. So far, walang other cities or municipalities na nagre-report ng ASF po natin ngayon sa Pangasinan. Actually, ma'am, mga recurrent ang mga to, yung mga pabalik-balik lang na case natin, ma'am, ito yung mga barangay na dating mayroon ng cases. Sabi nga natin, kung aware po tayo, itong virus po ng ASF natin, hindi nga siya basta-basta namamatay sa mga ginagamit natin na disinfectant. Kaya ang possibility po, yung virus po natin nasa environment lang siya and then nagiging active lang siya anytime. Kaya especially pag panahon ng tagulan, ma'am, doon po yung observation namin na nagiging active po itong ASF virus natin. So ibig sabihin po, andyan lang po natin sa environment. And secondly, hindi na din natin maiwasan kasi itong mga trader natin ng baboy na nagagaling sa ibang mga karatig probinsya siguro, ma'am. Hindi natin masabi kung nakakalusot pa rin ba sila, nakakapagdala ng baboy na infected pa rin po ng virus po natin ng ASF. So yun po yung mga malamang na or potential na cause ng sakit ng ASF dito sa region po natin. Well, meron tayong kasi mga area na kung saan dinadala itong mga live hogs natin nagaling sa ibang, or kasi most dito sufficient pa rin naman dito sa Region 1. May mga baboy po tayo na existing po sa mga iba-ibang province na pwede namang dalhin sa places na kung saan kabibili ng live hogs, lechon. So dito sa Pangasinan, may mga area tayo dyan sa Isoliman sa dinadala sa mga trading area na doon sila pwedeng bumili ng baboy na safe po siya. Nag-undergo po siya ng testing which is negative, and then pwede po siyang ibenta. So mamili na lang tayo ng mga ganitong sa mga designated na mga areas na alam po natin lehitimong po sila nagbibenta ng mga live hogs po. Usually, ma'am, sa ngayon, yung panahon natin is yung uulan, aambon, malamig. So, ngayon, malamig na, and then kapag kalagitnaan ng araw, mainit. Kaya usually nakikita po natin na dyan is yung respiratory infection po sa mga hayop natin. Ilang sa baboy, lahat po ng hayop, yun po yung nakikita natin na case ng natin sa mga animals natin. Most likely pneumonia, parang ganun po siya. Kaya nga po, ma'am, matagal na pong isang issue natin yan, problema natin sa mga
nung talagang nagkaroon ng cases ng ASF, ano ma'am. Kaya sinasabihan po natin itong mga mga hog raisers natin, especially sa mga backyard raisers natin, kung may nakita po tayong pagbabago o pananamlay ng hayop natin, especially sa baboy natin, huwag po tayong mag-atubili na i-report kaagad sa natin, sa kinaukulan. Report natin lalo kung may namatay na, sana i-report natin kaagad sa barangay chairman natin, and then sa barangay natin, i-report sa Municipal Agricultural Office or sa Municipal Veterinary Office, at para magawan po natin na action kung kung medyo hindi makontrol ng hog raiser natin ng dugo, ipatis kaagad para malaman natin kung ano yung cause nga ng pananamlay o pagkamatay ng mga baboy natin. So, ganoon na rin po sa mga hog raiser natin sa pagkat, sana pag may mga ganyan na nanamlay yung hayop natin, wag na po natin siyang katayin, kasi bawal natin pong magkatin ng baboy sa likod ng bahay po natin. Meron po tayong NEMS code na sinasabi nila na pinagbabawal po ang magkatay at magbenta ng karne sa ating mga kapitbahay. So kung may mga po tayo diyan, malamang makasuhan pa po tayo. And then sa ating mga mamimili naman ng mga karne, siguraduhin po natin sana na ang bibili natin na karne ng baboy, especially tayo ng baboy sa ngayon, sa designated area po, tayo mamili sa mga sa palengke, mga ganun na lang, na talagang may tatak ng NEMS itong mga karne na bibilin po natin. Wag po natin tangkilitin yung kilo-kilo na inaabot-abot na lang sa atin, kasi nga hindi nga natin alam kung saan po galing yon. Wag po natin siya tangkilikin na bilhin po itong mga karne na to. Opo, sa mga kasama ko pong mga nag-aalaga ng hayop, pa rin yun, especially sa ASF case po natin ngayon. Siguraduhin po natin na malinis palagi yung kapaligiran natin dun sa bahay ng mga hayop natin. I-implement natin yung biosecurity measure po natin. Palaging linisan, disinfektahan, bigyan natin ng tamang pagkain sa mga hayop natin, bigyan natin ng mga additional din ng mga vitamins and minerals para yung kondisyon ng mga hayop natin. Especially ngayon kasi taglamig na, uso na nga naman po yung respiratory infection sa natin, sa mga hayop natin. So, paigtingin po natin, gawin po natin yung nararapat para masugpo po natin itong ASF virus na to, ma'am, kasi hanggang ngayon wala pa pong effective na bakuna para sa natin, sa ASF natin. Kaya hindi pa nga po siya magagamot. So wala pang lunas, kaya ang tanging diyan is biosecurity measures po ang kailangan natin.